Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Things are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Sa Pagkumawit, page 349. Sweet by and by. Ano siya? 349. 345. Ay, 449. Sweet by and by. Hindi na po ba? 345. 9. 9. Nahawa yung ano. 349. 40. First stanza po. Ready, see. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it apart. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore. Love and all new songs of the blessed, and our spirit shall sorrow no more. Set aside for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer the tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Maraming salamat po. Pinabalik ko na po ito. Amen. Tayo po ay manalangin para po sa ating afternoon service. Lord, thanks so much po sa araw na ito na binigyan po muli
sa amin sa pagkakataon, O Lord God, na makapagpapuri kami sa inyong harapan. Masamba namin kayo at matuto ng inyong mga instructions at warnings for sa amin, O Lord God. May you please help us, Lord, and guide us, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Give us wisdom and revelation, O Lord God, upang mag-sink in, O Lord God, or lumalim kami sa inyong mga pananalita at sa inyong mga doktrina, O Lord God. Lord, tuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang hapon na to, para patuloy po kayong gumabay sa amin. Layo po sana sa amin ng antok, O Lord God, at ng mga distractions, at baka po focus po kami sa inyong mga salita. Maraming salamat po muli. Kayo na pong bahala sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Remain standing po. Jeremiah chapter 7. 7. Jeremiah chapter 7. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, at sabay-sabay po tayo sa last two verses, which is 33 and 34. Okay? Jeremiah chapter 7. Jeremiah chapter 7, verse 1. The word that came to Jeremiah from the Lord, saying, Stand at the gate of the Lord's house and proclaim there his word, and say, Hear the word of the Lord, all ye Judah, that enter in at this gate to worship the Lord. Verse 3, Thus saith the Lord of hosts, God of Israel, amend your ways and your doings, and I will cause you to dwell in this place. Trust ye not in lying words, saying, The temple of the Lord, the temple of the Lord, the temple of the Lord are these. Verse 5, For if ye truly amend your ways and your doings, if ye truly execute judgment between a man and his neighbor, If ye oppress not the stranger, the fatherless, the widow, and shed not innocent blood in this place, neither walk after the gods to your hurt. Verse 7, Then will I cause you to dwell in this place, in the land that I gave to your fathers forever and ever. Behold, ye trust in thine words that cannot profit. Will ye Verse 9, Will ye steal, murder, and commit adultery, and swear falsely, and burn incense unto Baal, and walk after other gods whom ye know not? and come and stand before me in this house which is called by my name, and say, We are delivered to do in all these abominations? Verse 11, In this house which is called by my name, become a den of robbers in your eyes. Behold, if I have seen it, saith the Lord. But go ye now unto my place which was in Shiloh, where I set my name at the first, and see what I did to it, for the wickedness of my people Israel. Verse 13, And now, because ye have done all these works, saith the Lord, and I speak unto you, rising up early and speaking, but ye have heard not, and I called you, but ye answer not. Therefore will I do unto this house, which is called by my name, wherein ye trust, and unto the place which I gave to you, and to your fathers, as I have done to Shiloh. Verse 15, And I will cast you out of my sight, as I have cast out all your brethren, even the whole seed of Ephraim. Therefore pray not thou for this people, neither lift up crying or prayer for them, neither make intercession to me, for I will not hear them. Verse 17, Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women move their dough to make cakes to the queen of heaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger. Verse 19, Do they provoke me to anger, saith the Lord? Do they not provoke themselves to the confusion of their own faces? Therefore thus saith the Lord God, Behold my anger, and my fury shall be poured out upon man, and upon beast, and upon the trees of
the field, and upon the fruit of the ground you shall burn, and you shall not be quenched. Verse 21, Thus saith the Lord of hosts, the God of Israel, put your burnt offerings into your sacrifices, and eat flesh. For I spake not unto your fathers, nor commanded them in the day that I brought them out of the land of Egypt, concerning burnt offerings or sacrifices. Verse 23, But these things command I, saying, Obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk in all the ways that I have commanded you, that it may be well unto you. But they hearkened not, nor inclined their ear, but walked in the counsels and in the imagination of their evil hearts, and went backward and not forward. Verse 25, Since the day that your fathers came forth out of the land of Egypt unto this day, I have even sent unto you all my servants, the prophets, daily, rising up early and sending them. Yet they hearkened not unto me, nor inclined their ear, but hardened their neck. They did worse than their fathers. Verse 27, Therefore thus saith, Thou shalt speak all these words unto them, but they will not hearken to thee. Thou wilt also call unto them, but they will not answer thee. But thou shalt say unto them, This is a nation that obeyeth not the voice of the Lord their God, nor receiveth correction, but is perished, and is cut off from their mouth. Verse 29, Cut off thine hair, O Jerusalem, and cast it away, and take up a lamentation on high places. For the Lord hath rejected and forsaken the generation of this wrath. For the children of Judah have done evil in my sight, saith the Lord. They have set their abominations in the house which is called by my name to pollute it. Verse 31, And they had built the high places of Topheth, which is in the valley of the son of Hinnom, to burn their sons and their daughters in the fire. And I commanded them not, neither come into my heart. Therefore, behold, the days come, saith the Lord, that it shall no more be Topheth, but in the valley of the son of Hinnom, but the valley of slaughter. For they shall bury in Topheth, till there be no place. Verse 33 and 34, sabay-sabay po natin basahin. Ready? Read. And the carcasses of these people shall be meat for the fowls of the heaven, and for the beasts of the earth, and none shall fry them away. Then I will cause to cease from the cities of Judah And from the streets of Jerusalem, the voice of mirth and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, for they shall be desolate. Okay, pwede na po kayo umupo. Okay, kanina sa Jeremiah chapter 6, ang kausap ng Panginoon ay mga taga-Benjamin. Okay? Pero ngayon, ang kausap ng Panginoon ay si Jeremiah mismo. Okay, si Jeremiah mismo, at merong inutos ang Panginoon kay Jeremiah na sabihin sa mga taga-Israel. Okay? At mind you, kung titignan niyo po yung mga verses dito sa unang mga verses, pinapapunta sila sa house of the Lord, sa templo ng Diyos. Kasi ang templo ng Diyos sa Old Testament ay isang physical temple. Okay? Merong building, may bubong, may pader, may physical na pupuntahan ang mga taga-Israel. Pero sa panahon natin ngayon, ang templo ng Panginoon ay ang bawat isa sa atin. Ang individual na tayo. Okay? Si Kuya Arnold, si Ate Michelle, si Ate Luz, the rest of us, ako, templo ako ng Panginoon. Isa-isa tayo ngayon ay templo ng Panginoon. Kaya kahit saan tayo pumunta, kahit saan natin gagawin, pwede tayong magsumamba sa Panginoon. Kaya po, hindi po, yung church po ay hindi po church or building. Okay? Ang church po ay tao. Okay? Ang templo ng Diyos ay hindi po building sa panahon natin na to, dahil tayo po mismo ang building ng Panginoon. Now, dito, may inutos si God, ating Panginoon, kay Jeremiah, na sabihan ang mga taga-Israel, okay,
na pag hindi kayo nakinig, sabi niyan sa verse 8, sabi niyan, behold, ye trust in the lying words that cannot profit. Ayan ang mga pinakikinggan, yun yung pinagtitiwalaan ng mga taga-Israel. Ano pa? Sila pa ay worshiper, sa verse 9, sila ay worshiper ni Baal, false god. Okay? And then sa verse 10, ang ang church ng Panginoon ay ginawa nilang abominational place. Okay, ano ang ginawa ng Panginoon? Anong ginawa nila sa church ng Panginoon? Sa verse 11, is this the house which is called by the name become the den of robbers? Imagine mo, no? Which is existing ngayon. Ang mga churches or ang mga tabernacles, ang mga Baptist churches especially, ay lugar. Ang tawag doon? Den? Ano yung Tagalog ng den? Ano ba? Hindi. Hawla. Hawla? Hawla. Then hindi. Doon nagtatago yung mga ano eh. Yungib. Yung parang, Yung parang tambayan. Parang pag sinabi pong dens is parang tambayan ng mga magnanakaw. Okay? So which is... May drug din. Which is ngayon. Diba, sa atin ngayon sa Baptist churches, maraming mga magnanakaw sa church mismo. Sa loob. Okay? Paano ba yung place? Lugar? Parang base, Lugar. place, Parang meeting lugar. place. Lugar ng mga tulisan. Mga ganun. Okay, yung churches, yung Baptist churches ngayon ay parang den of robbers. Okay, kasi marami ng mga nagnanakaw. Okay? Na merong first fruit. Alam niyo ba yung first fruit? Ang first fruit, unang sweldo. Buong sweldo. Buong sweldo. Okay, kung si Kuya Arnold ay kumikita ng, let's say, a month is 50,000. Example lang. Ibibigay mo yung bro ng buo. 50,000. Okay, first fruits lang yun. Ngayong pamilya. Ngayong pamilya. Hiwalay pa doon bro yung tithes and offering mo. Iba pa yun doon yung marami pa mga bigay. Imagine mo. Para kung sa gag- mission of work. Okay, kung gagawin natin dito ngayon, walang problema to. Hindi to problema. Hindi to problema to. Kung gagawin natin yun ngayon. Pero of course, God God gave us an instruction about giving, a cheerful giving. Sabi Okay? sa Iram, sila Pastor Ronnie, yun nga yung hinanang ni Alan kasi yung first fruit nga nila. Oo. Unang ng mga pananim mo, first fruit, yun ang hinanang niya sa Isip. Bakit nakapali ng first fruit ni Kuya kasi malaki? Diba si Pastor Lord? Pag first fruit. Inano ka nila, meron sila, ano yung inano nga nila yung first fruit noon kasi yung iba nag-works eh. Yung may yung gano'n, first fruit nga daw. Sinabi nga niya, hindi, Pastor, first fruit si Jesus Christ. Yun, Tama. Hindi yun giving. Yes, tama po. Ang first fruit po sa Bible ay si Jesus Christ. At hindi po giving si Jesus Christ. Okay? First fruit siya ay sa Bible kasi siya lang ang unang tao na nabuhay magmuli. Okay, susunod tayo. Susunod si Brother Alan saka si Brother Andy na mabubuhay magmuli. Pastor, excuse lang. Meron pa silang Dark Knight? Ano ba yun? Ano yun? Dark Knight? Ay, dito kay Bunyo, kasi nag-deliver kami ng vlog. Parang kami deliver doon mismo sa church nila. Ano, kasi may member doon na inaanak kami Bunso. Dark. Parang Dark Night yung tawag doon na gabi sila mag-church sila. Parang, Ano yun sa gabi ng lagim? no, ko lang din narinig kasi dito naman parang wala. Yun lang yung Ako din po, bago pwede, kung bali ako, Dark Night, basta, or basta gabi po sila Gabi. service. gabi sila magsa-service. Gabi ng Wednesday din yata. Yun, hindi, sa prayer meeting, iba yung term nila. Better. Iba yung term. Grabe. Ulitin ko, tanongin ko ulit para Oo. sa gabi, dark. Sige po. Okay? So, base dito sa verse 11, naging den of robbers ang church ng Panginoon. Okay? Dito yan ha, si Jeremiah. Which is meron pala ngayon sa ating time. Verse 12, ano ang ginawa ng Panginoon sa mga ganong klase mga churches? Sinampulan niya na doon sa churches ng Shiloh. Okay? Sa churches po ng Shiloh.
Okay? So, ang sabi dyan sa verse 12, but go ye now unto my place which was in Shiloh, which I set my name at the first, and see what I did to it for the wickedness of my people Israel. Sinampulan na niya yung mga churches na ganyan. At yan ay church sa Shiloh. Okay? And then sa verse 14, ang sabi dyan, verse 13 pala, sorry. And now because ye have done all this work, saith the Lord, I speak unto you, rising up early, speaking, but ye heard not, and I called you to answer not. So anong ginawa sa verse 14? Anong ginawa ng Panginoon sa church ng Shiloh? Verse 15, I will cast you out of my sight. Aalisin ko kayo sa aking paningin, sabi ng Panginoon. Imagine mo, try mo imagine na mawala ka sa paningin ng Panginoon. Anong mangyayari sa'yo? Mapapabayaan ka kasi hindi ka na titignan, hindi ka na asikasuhin ng Panginoon. Ganyan nangyari sa Church of Shiloh. Okay? And then, ang sabi po dyan sa verse 18, anong ginawa ng mga Jerusalem or ng mga taga-Israel? Verse 18, children gathered wood and the fathers kindled the fire, and the women knead for dough to make cakes to the Queen of heaven. Wala pong queen sa langit, king po ang meron. Okay? Imagine yung paghahamak yan. By the way, meron po palang Queen James, no? Queen James Bible. Imagine, meron pa Queen James. King James. meron yung King James Bible. Meron Queen James Bible naman. Grabe yan. Baka si Vice lang kayo. Okay? So, yung mga taga-Israel ay nagluto para sa Queen of Heaven. Sila ay nag-inuman para sa Diyos-Diyosan. At anong nangyari sa Panginoon? Pinrovoke nila sa anger ang Panginoon. And then sa verse 19, do they provoke me to anger, saith the Lord? Hindi naman, kumbaga yung ginagawa nila, yes, napagalit nila ako, pero anong sabi ng Panginoon? Confusion of their own faces. Confusion nila yan, sarili nilang confusion. Okay? Hindi na nila alam kung ano ang tama at mali. And then, ang sabi dyan sa verse 23, sabi sa verse 23, ito po, but these things commanded I them, saying, obey my voice, and I will be your God, and ye shall be my people, and walk ye in all my ways, in all the ways I have commanded you, that it may be well unto you. Imagine yan, makinig ka sa boses ko, sundin mo yung boses ko, sabi ng Panginoon, ako ay magiging, pag sumunod ka sa boses ko, ako ay magiging Diyos mo, at ikaw ay magiging tao ko, okay? At yan ay makakabuti para sa'yo. Imagine mo, wala namang pakinabang ang Panginoon sa atin eh. Walang balik sa atin ang Panginoon. Bagkus makakabuti para sa atin yung pagsunod sa kanyang mga salita. Okay? And then kaya lang talagang matigas ang ulo ng mga tao, ng mga taga-Israel. Okay? Sabi sa verse 28, hindi sila tumatanggap ng correction. Hindi sila tumatanggap ng correction ayon sa verse 28. Ganyan patigas ang ulo ng mga taga-Israel. Sana hindi tayo ganun. No? Pag merong napatunayan mo sa sarili mo na mali sa iyong pamumuhay, i-correct mo. Magpa-correct ka sa Panginoon. Pag napatunayan mo na may mali ka, kahit tatay ka pa, tanggapin mo yung pagkakamali mo. Okay? Lunukin mo siya. Makakabuti yan para sa iyo. Pag ikaw naman magulang, nanay, nagkamali ka, na-correct ka, tanggapin mo din. Okay? Lunukin mo kasi makakabuti yan para sa iyo. Huwag kang tumulad sa mga taga-Israel na matitigas ang ulo at ayaw tumanggap ng correction. Ayon dyan sa verse 28. Okay? Meron na nga tayong palisan eh. Pag hindi ka tumanggap ng pagkakamali mo, matutulad ka sa mga taga-Israel.
Ang tanong, kamusta na ang mga taga-Israel ngayon? Maganda ba ang kanilang buhay? Wala. Nasaan ang Panginoon nila? Nasa atin. Nakapokus ang Panginoon nila sa atin. Iniwan na sila, tinanggal na sila sa kanilang ang mata ng Panginoon ay wala na sa kanila. Of course, may mga promises pa rin sa kanila na hindi naman pwedeng tumalikod ang Panginoon sa mga promises niya sa mga taga-Israel. Yun na lang yung nagpapanatili sa mga taga-Israel ngayon. Okay? At pinabayaan na sila ng Panginoon dahil super tikas talaga ng ulo. At ngayon, nasaan ang focus ng Panginoon sa atin, mga Gentiles. Okay? How beautiful na marinig yung mga ganong bagay. It's because of tayo ay inaingatan at inaalagaan na ng Panginoon ngayon. At meron pa, dito sa verse 31. Okay? Grabe, no? Sa verse 31, merong nagtayo sila ng high places sa Topet. Okay, sa Topet. At doon nila sinusunog ang kanilang mga sons and daughters. Imagine mo yun? Okay, ganyan karumi, ganyan kabaluktot na yung mga pag-iisip ng mga taga-Israel. Sunugin mo yung anak mo. Okay? Imagine mo yun. Kaya nga sabi sa verse 32, okay, sa verse 32, sinira ng Panginoon yung Topet na yan. Sinunog niya till there be no place. Para makalimutan na ng tao yung Topet na yan dahil sa ginagawa nila. Ganun ang kayang gawin ng Panginoon. And that is the time for the Israelites. Super tigas ng ulo, mapapabilang ka sa mga nangyari sa mga taga-Israel. Okay? Kaya po, huwag na tayo magmatigas ng ulo. Meron na tayong example. At yun ang mga taga-Israel. Amen. So that is Jeremiah chapter 7 na napag-usapan po natin. Dinumihan ng mga taga-Israel ang church or temple ng Panginoon, which is physical. Okay? At hindi magbaback down ng Panginoon doon sa kanyang mga ginawa ng mga taga-Israel na yun. Even to us, sisirain din ng Panginoon tayo kung tayo ay matigas talaga ang ulo. God will destroy the people that defile His temple. Ayon sa 1 Corinthians chapter 3. Okay. So tayo po ay dumako na ngayon sa lesson natin. Pasensya na. Okay, pasensya na po. Wala na pong may awit ba? Ayaw nga pala, may YA. May YA. Okay, sige po. Tawagin po na lang muna natin yung YA para po sila po ay umawit para sa Panginoon. And then after that, service na po tayo, rekta na po tayo ng lesson natin. Preaching. Okay, alin na kayo? Jason yan, mahina boses eh. Usog pa. Supa. And you. Kasya na. Kasya na. Oo, suka pa dyan. Jelly, suka Suka pa dyan. Ayan. Ito. Day that makes my choice, Lord be my Savior and my God. The day is going, heart rejoice, and there is out, all of God. Happy day.
day, when Jesus washed my sins away. Amen. So sana po happy tayo. No? Today is an happy day. Of course, para po maturuan at pag-aralan ng salita ng Diyos. Okay? So tayo po ay mag-start na sa ating lesson at tuloy po natin ang God's plan or plano talaga ng Diyos para sa mga mag-asawa. Okay? So, kanina po napag-usapan natin na ang husband and wife ay pwede pong gamitin ang worldly things. Ayon po yan sa 1 Corinthians chapter 7 verse 33 and 34. Okay? At ano yung mga worldly things na yan? Napag-usapan natin po na dito kanina is yung you can touch your partners anywhere, anytime with intimacy and romantically and do him or her service. Pagsilbihan natin ang ating mga partners, ang ating asawa. Okay? And then sa letter C, take care of your body and face. Okay? Balik alindog ba? Siyempre, pag maskulado ka, sexy ka, kumbaga attracted ka sa asawa mo more. Okay, kaya nga po, huwag po natin pabayaan ang ating mga katawan at ang ating mga mukha at ang ating sarili. Okay, kumbaga, kung dati is pinapanatili mo lang na maayos ka, pag ikaw ay may asawa na, magtodo ka ng pabango, todong linis, at magpapasexy ka na, o magpapamacho ka na, kasi po dahil may asawa ka na. Okay? Next is, napag-usapan din po natin to, na letter D is magkaroon sana kayo ng time. Yung dalawa lang kayo. Wala sila, wala yung mga anak. Yung kayo lang talagang dalawa. Okay? Matanda naman na si Princess, saka si Jason, saka si Hannah. Pwede yan, mag-date si Kuya Noy at saka si at Jonah. Okay? Kumbaga kahit may SDMA naman. Okay? Tik-tik-tik-tik ba? Okay? Spend time with each other. And then, of course, you can be spicy with each other. Okay? Pwede po kayong mag-usap ng spicy. Okay? And then, letter F is ensuring that you're always there. Okay? Iparamdam mo, ipakita mo na nandyan ka lang, kakampi ka, at hindi ka parte ng kaaway. Nandyan ka para sumuporta, nandyan ka para magbigay ng tulong sa iyong partner. Okay? Hindi yung isa ka pa sa mga nagiging pabigat sa kanya. Okay, kaya nga po, remember kung bakit ginawa si Eva? Para maging helpmeet ni Adam. May ginagawa si Adam. Ngayon, meron siyang trabaho na binigay ng Panginoon. Ginawa niya si Eva para suportahan si Adan. Kaya po, hindi po siya pabigat kay Adan. Kaya ganun din po ang mga wife. Hindi po kayo pabigat, support kayo sa iyong mga husband. At kayong mga husband, support din kayo sa inyong mga wife. Okay? Huwag sanang iparamdam na iba. Okay? Supporta. Next! Number 4. The church demonstration on how the wife must treat her husband as the Bible instructed. The church. Ano yung church? Body of Christ. Ang body of Christ mismo ay nagiging example ni wife kung paano itrato ang kanyang husband. Okay, let's open. Ephesians chapter 5. Okay, Ephesians chapter 5, verse 22 to 24. Ephesians chapter 5, verse 22 to 24. Pakibasa po ng mga wives. Pakibasa po ng mga wives. Ready? Okay. Ephesians chapter 5, verse 22 to 24. Ready? Read. Wives, submit yourselves unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church,
and He is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives bring their own husbands in everything. Okay. So dito po tayo sa verse 23. The husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church and the Savior of the body. So nakita niyo po, si husband ay pinipicture niya. Type siya, okay, ni Christ. Nire-represent ni husband si Christ. Ano naman ang representative ni wife? Yung church. So, usapang Christ and church. Paano tratuhin ni church tayo? Paano natin tratuhin si Jesus Christ? Okay? Doon pa lang, sa clue na yon, sa question na yon, mapapatanong ka na, wife, paano mo tatratuhin ang iyong husband? Kung ikaw ay membro ng body of Christ, paano mo tratuhin si Kristo, yung ulo mo? Okay? Paano natin tratuhin? Okay? Ang tamang pagtrato po ay nasa verse 22 and 24. Okay? Subject. Submit. Paano natin tratuhin ang Panginoon? Okay? Pag ang Panginoon ay nagsalita, kung physical man ang Panginoon na nandito ngayon, nagsalita siya, paano mo siya tratuhin? Babasusin mo ang Panginoon? Hindi. Magpapasakop ka sa Kanya. Ganon tayong mga church. Ganon tayong membro ng body of Christ. Nagpapasakop tayo sa ating ulo na si Kristo. Kaya nga hinalin tulad si wife ng church. Dinedemonstrate natin, tayo mga church, tayo member ng body of Christ, dinedemonstrate natin kay wife kung paano tayo mag-submit, itong church na to, kung paano tayo mag-submit kay Jesus Christ, ganun din dapat si wife mag-submit sa kanyang husband. Paano natin tratuhin si Jesus Christ? Okay? Paano mo tratuhin ng Panginoon? Nagdadalawang isip ka pag ang Panginoon ang usapan? O, ligtas ka na. Okay, sabi mo, naniwala ka na sa death, burial, and resurrection. Okay, so isa yun sa pagtatrato para sa Panginoon. Trust. Nagtitiwala ka sa Panginoon na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay sapat na. Okay, so meron kang pagtitiwala sa head mo na si Jesus Christ. So yung husband or yung wife, sana, magkaroon po kayo ng pagtitiwala sa inyong mga husband. Kung paano kayo magtiwala sa Panginoon, ganun din dapat kayo magtiwala sa inyong husband. Pastor, ibang usapan yun eh. Hindi po, hindi ibang usapan. Malinaw na sinabi ng Ephesians chapter 5, verse 23. Okay? Na ikaw, ang husband mo ay head, si Kristo ay head din, tayo yung under ni Jesus Christ, tayo yung church, tayo yung body. So kung paano natin tratuhin yung head natin, ganun din tatratuhin ni wife yung kanyang head. Naigas niyo po ba? Okay, Ati Jonah, Ati Michelle. Okay. Walag na kayo. Oh, si Karen, ayan, sama natin si Karen. Kayo tatlo. Okay, paano niyo tratuhin ang inyong husband? Kaya nga di na kami nag-rate. Hindi naman pwede naman. Mag-advise mo kayo, Nay. Okay, syempre, marami kang makakausap, Nay. Tuturo ko na. Amen, amen. And so, paano natin tratuhin or paano nyo tratuhin si husband? Kung paano nyo tinatrato si husband, ganun nyo tratuhin si Kristo. Naigas nyo po ba? Kasi part kayo ng body of Christ eh. Part tayo ng body of Christ. So, paano natin tratuhin ang Panginoon? Nagdududa? Nangangamba? Hindi tayo sigurado? Or sana hindi naman natin binabastos ang Panginoon? Okay? Sana hindi tayo ganun. Nagigets niyo po ba? So, kung paano tratuhin ni church, kung paano tratuhin ang body of Christ, si Kristo, ganun dapat ang trato ni wife sa kanyang husband. Okay? Ayan ang sabi ng Panginoon. Colossians, verse 33. Verse 33 pala. Ephesians chapter 5, verse 33. Kanina, si 22 at saka si 24, ang trato ni wife or ang trato ni church kay Christ ay submit. So, ganun din sana si wife
mag-submit siya kay husband. O, verse 33. Ephesians chapter 5, verse 33. Nevertheless, let every one of you in particular. So, ito na po yung pinaka-conclusion ng Ephesians chapter 5. Malalaki naman. Nevertheless, Hindi pa po. let every one of you in particular so love his wife. Sa lalaki to. Even as himself. Ito naman sa wife. The wife see that she reverence her husband. Okay? Ano ang ibig sabihin ng reverence? Na pilit dinidikit ng mga pastor sa kanilang title? Okay? Kagalang-galang ang ibig sabihin po ng reverence. Ginagalang or kagalang-galang ang ibig sabihin niya. So, si wife ay dapat galangin niya ang kanyang asawang lalaki. Okay? Nulit ko po. Si wife, dapat ginagalang niya si husband. Dahil yan po ang sinasabi ng Biblia. Hindi ko po yan sinasabi, ha? Alisin niyo na po sana sa inyong isip. Okay? Hindi po yan galing sa akin. Tayo lang po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Pinapaliwanag ko lang. Pero yan po ay galing sa Panginoon. Paano dinidemonstrate ni church kay wife ang treatment niya sa kanyang husband? Number 1, submit. Subject. Okay. Number 2, verse 33, gagalangin. Huwag babastusin. Dahil ang kabaliktaran ng paggalang ay pambabastos. So sana po, wife, huwag niyo po sanang bastusin ang inyong mga asawang lalaki. Okay? Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 18. Colossians chapter 3, verse 18. Pakibasa po, wives ulit. Ready? Read. Wives, submit yourselves unto your own husbands, as it is fit in the Lord. Okay, as it is fit in the Lord. Paano tratuhin ni wife si husband? Dinedemonstrate yun. Pinapakita yun in church. Paano natin tratuhin si Kristo? May pag-submit, okay, pagpapasakop, pagpapailalim, mayroong paggalang kay Kristo, okay? So pinapakita yon ng church. So makita sana ni wife kung paano niya tratuhin ang kanyang husband. Dahil si husband ay picture ni Christ. At si wife ay picture ni church. Okay? Testimony yan. Labanan. Labanan po. Yan. Di po ba maalala nyo kanina? Fight a good fight of faith, sabi ni Apostle Paul. Okay? May fight, may war, may weapon. May warfare. Tayo, may labanan tayo, may armor tayo. Kasi labanan yan, wala kasi yan sa sistema ng mga babae. Okay? Di ba sabi ko po sa inyo kanina? Ang nasa sistema ng mga babae ay pag-aalaga sa kanilang mga anak. Yun yung talagang, kumbaga embedded nga sa DNA ng mga kababaihan. Na talagang kahit hindi ituro ang pag-aalaga sa mga anak, normal na yun, automatic na yun na ginagawa ng mga kababaihan. Kaya nga po, ang instruction ng Panginoon, ang pag-aalaga ay sa husband o embedded na or talagang nasa sistema na ng mga kababaihan na mag-alaga sa kanilang mga anak. Pero ang mga tatay, wala sa atin yun. Okay, kaya nga tinuturuan tayo ng Panginoon. Same goes po dito sa pag-submission. Wala talaga sa sistema natin yun. Okay, wala talaga sa sistema niyo yun, mga wife. Kaya nga sinasabi ng Panginoon ngayon, mag-submit na kayo ha. Why? Sabi niya sa Ephesians chapter 5, verse 22 to 24, mag-submit na kayo ha. Sabi ng Panginoon, kasi wala yung sistema nyo. Mali kasi ang sistema na kinasilangan nyo. May kasalanan kasi yon. So tanggalin na natin yon. Sabi ng Panginoon, new life na kayo. New creature na kayo. Body of Christ na kayo. Bago na kayong pamilya na kayo ng Diyos. So ito na ngayon ang dapat nyong sistema. Okay? So wife, submit. I guess? Okay, next. The wife must submit in all things. Sabi po dyan, because she
represents the church, the saved people, and the body of Christ. So makitaan po sana yung submission ni wife in all things. Okay? Meron pong slogan ng mga sundalo, obey first before you complain. Sumunod muna bago magtanong. Okay? So, hindi naman yung masama sa mga wife natin. Sunod muna. Okay? Bago kayo magtanong. Kaya nga po, sabi ng Panginoon, basahin po natin ulit, Ephesians chapter 5. Ephesians chapter 5 verse 24 yon. Nasa 24. Ephesians chapter 5 verse 24. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in everything. Sa lahat ng bagay, under kayo ng inyong wife. Ng inyong husband. Sorry. Under kayo ng inyong husband. Wala yan sa sistema ng natural na sistema ng mga babaeng asawa. Kaya po, ipasok nyo na yan. Tanggapin nyo na po yan. Okay? Next. Kasi po, by the way, sige po, mamaya na yan pala. Okay? Next is, she displays how the church treat her head, Christ. Kung paano mo tratuhin ang asawang lalaki mo, yun yung trato mo kay Kristo. Kung ikaw ay hindi nagpapasakop, ganun ka kay Kristo. Hindi ka nagpapasakop. Okay? Kung hindi mo ginagalang ang asawa mo, hindi mo siya binibigyan ng reverence, hindi mo binibigyan ng paggalang si Kristo. Okay, parang bata lang yan. Ephesians chapter 6 verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pag nag-obey ka sa parents mo, nag-obey ka na rin kay Kristo. Okay, double obedience. Nag-obey ka sa parents mo, nag-obey ka na rin kay Kristo. Ganon din po yun sa wife. Nag-submit ka sa asawa mo, nag-submit ka na rin kay Kristo. Hindi mo ginalang ang asawa mo, hindi mo rin ginalang si Kristo. Reverence. Okay? Nakikita niyo po yan? Si wife, dinidisplay niya yung dinidisplay niya yung church kung paano tratuhin si Kristo. Okay? Next. So, dinidisplay po natin yun mga wife. Dinidisplay, pinapakita natin mga wife sa mga nanonood. By the way, may 3 nanonood po sa atin. Okay, kaya nga tayo display ng Panginoon Kaya nga dinidemonstrate natin yan Kasi meron pong 3 nanonood po sa atin. She must also demonstrate how to be under a ruler. Okay? Si wife, may pakita sana ni wife na kung paano may pakita sana ni wife kung paano nasa ilalim ng isang or ang ruler, tagapamahala. Okay? Husband, ruler po kayo. Ayon yan sa Galatians, ay sa Genesis. Let's open. Genesis chapter 3, verse 16. Okay? Genesis chapter 3, verse 16. Ang sabi dyan, sa Genesis chapter 3, verse 16, unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Bakit kaya sinabihan yan ng Panginoon kay Eva? Bakit kaya sinabihan ng Panginoon si Eva na ang ruler mo na ngayon ay ang iyong husband? Kasi po, alam ng Panginoon na hirap sa mga babae ang magpasakop sa isang ruler. Alam niya ng Panginoon. Kaya nga paulit-ulit niya yung sinasabi. Nagsimula pa yan kay Adan hanggang kay Apostle Paul. Sinasabi niya ng Panginoon na mag-obey, mag-honor ka, or mag-reverend ka sa iyong husband, wife. Sabi dito sa verse 3 ng Genesis, magpa-under ka sa iyong husband kasi si husband ang ruler ng bahay ninyo. Okay?
Instruction niya ng Panginoon. Bakit? Kasi yan yung labanan natin. Yan yung war natin, wives, I believe. Yan yung battle ninyo, wife. Okay? Yung pagsasubmit. Battle niyan. Di ba, nabanggit po ni Apostle Paul, tinawag tayo sa pakikipaglaban. So, yan yung laban ninyo, mga wife. Si Jonah, at si Michelle, at si Jonah. Yan yung laban ninyo. Si Karen. Karen, narinig mo ba ako? Okay? Yan yung laban ninyo. Araw-araw, magpasakop. Okay? Labanan yan. Labanan yan. Yan ang sinasabi ng Panginoon, laban niyo yan. Hindi namin laban yan. Iba yung sa amin. Mamaya po. Mamaya yung sa lalaki. Babae muna tayo. Okay? So, babae muna tayo. Pupunta rin po tayo sa mga kalalakihan. Okay? Yan po yung war na sinasabi ni Apostle Paul. Yan po yung fight na sinasabi ni Apostle Paul. Okay? Yan po yung labanan. Yan po yung labanan. Okay? At ni Jonah, at ni Michelle, Karen, yan po ang labanan ninyo everyday. Pagpapasako. Okay? And kung maghahanap kayo ng ibang laban, yan po ang dapat nyong harapin na laban. Pagpapasakop. Yes! Mahirap. Mahirap talaga magpasakop. Bakit? Hindi naman kami perfecto eh. Aminado naman kami doon. May mga pagkakamali kami. Si Karen, minsan, di na lang yung kikibo. Okay? Tapos, pag hindi ako, syempre, kilala ko na siya, hindi siya kikibo, may problema na. Okay? Kaya hihintayin ko muna siya magsalita. Pag nagsalita na, okay na to. Saka ako siya ngayon tatanungin, ba't hindi ka na kumibo kagabi? Something like that. Okay? Kasi ikaw eh. So nagkaintindihan na kami. Nasabi niya sa akin kung ano yung hinanakit niya. Okay? Kaya nga po, as a wife, this is your battle to be under your husband. Okay? Battle niyo talaga yan. Mahirap talaga. Sabi nga natin, mahirap, pastor eh. Mahirap talaga. Kasi, wag naman tayo, wag naman. Makalive pa naman tayo, baka makakaranin sa inyo. Akala ko ba namimiss mo? Tapos ngayon, Tinapos na kasi natin. nag-sermon si Pastor, natuwa ka. Kaya nga po, again, that is your battle, wives. And that is every day. At makitigil lang po yung ganyang battle yan, of course, a rapture, or kung kayo ay nauna na. Katulad ni Brother Norbing, yan, Brother Alan, Brother Andy. Okay, nauna na sila. Kaya po, tapos na ang kanilang battle. Nandun na sila sa langit ngayon. Pero tayo na nandito ngayon, may gera pa tayo, may laban pa tayo. At ano yun? Wives, you will be under your husband and demonstrate mo sana sa iyong anak na babae kung paano ang nasa ilalim ng isang ruler. Paano? Ano ang pakiramdam? Ano yung itsura? Ano yung treatment kung ikaw ay nasa ilalim? Makikita yan ng mga anak mong babae. Wife. Okay? Next. The people around the wife must see that she respects. Ang ibig sabihin po ng reverence is respect her husband. Okay, wife? May pakita mo sana, ma-demonstrate mo sana kung paano mo galangin ang iyong asawang lalaki sa maraming tao, especially po sa anak ninyo. Siyempre, ang unang-unang makakakita niyan, yung pamilya, yung anak. Okay? Ngayon, meron kang anak na babae. Paano mo ngayon i-demonstrate? Paano mo yan ma-demonstrate, ikaw wife? Paano mo ma-demonstrate sa mga anak mong babae yung pagrespeto sa iyong asawang lalaki? Okay? Yes, sabi ko nga po sa inyo, lalaki din ako. May mga times po na hirap si Mrs. talaga sa akin. Okay? Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yun yung battle niya. Na sumusunod siya kahit na marami akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali. Marami akong mga mistakes na nagagawa. Sumusunod pa rin siya. That is her battle. Okay? At nade-demonstrate po yan. I believe nade-demonstrate po niya, okay, ni wife, sa aming anak na lalaki. Sana, sabi ni Jaya, sana ganyan yung asawa ko. Okay?
Kaya anak, maghahanap tayo ng ganyang asawa, mas better pa sa nanay mo. Okay? Kumbaga, yun yung ano yun yung trend, or yun na yung mindset ba ng isang magulang para sa magiging asawa ng kanyang anak. Okay? Kaya nga wife, may pakita na sana, makita sana ng mga tao na kapalibot sa inyo kung paano mo respetuhin ang iyong asawang lalaki. Okay? Next. Number 4 pa rin tayo. Okay? The church demonstrates on how the wife must treat her husband as the Bible instructed. Remember, we are spectacle to the. Okay? Remember, tayo po is spectacle. Let's open 1 Corinthians chapter 4, verse 9. Okay? What is our time now? Ano yung time natin ngayon? Time of mystery. Mystery or God's dispensation of the grace of God. Okay? Grace period. Under grace. Okay? And this is hidden. Okay? Ito po ay nakatago sa maraming nilalang. Okay? Nakatago po yung panahon natin na to sa maraming nilalang. Okay? Hindi po nakikita, hindi po alam ng mga angels tong time natin na to. Hindi po alam ng mga propeta yung time natin na to. Wala pong nakakaalam sa time natin na to. Kaya nga po, tayo ay spectacle. Ano ibig sabihin yan? 1 Corinthians chapter 4, verse 9. Sabi diyan, for I think that God had set forth us, the apostles last, as were appointed to death, for we made a spectacle unto the world, to angels, and to men. Tayo po ay display. Kumbaga, ang buhay natin ay isang malaking monitor ng mga angels. Ang buhay natin ay CCTV sa langit. Okay? Bakit? Sino yung mga nanonood? Nanonood ay ang mundo, nanonood ay ang mga angels, nanonood ang mga men. Pinapanood nila tayo. Ito pala yung time na ginawa ng Panginoon na tinago niya sa atin. Hindi natin alam kung anong mangyayari sa time na to, dispensation of the grace of God. Kaya panoorin natin ang mga nandun sa panahon ng dispensation of the grace of God. So, in short, tayo po ay display sa langit. Ano ang dinidisplay natin? Yung panahon natin ngayon. At alam niyo po ba na ang Ephesians chapter 5 ay yan po ay mystery of godliness. Okay? Ilang mystery meron tayo? Merong 8, no? Meron maraming klase ng mystery. At kay Apostle Paul lang na-revealed ang mystery. At yung pag-aasawa or ang marriage ay part po yan ng mystery of godliness. Okay? So, tinitignan talaga tayo, lalo na kayong ang unang mga napapagalitan ngayon ay mga wife. Okay? Tinitignan kayo ng mga angels. Tinitignan kayo ng mundo. Tinitignan tayo ng mga tao. Spectacle po tayo. Okay? Spectacle po tayo ng mundo, ng men, at saka po ng angels. Okay? Doon muna tayo sa men. Ephesians chapter 3. Ephesians chapter 3, pinapanood nila, ano ang meron sa dispensation of the grace of God? Ngayon, nireveal na ng Panginoon, alam na nila ngayon yung inaabangan ng mga angels. Ephesians chapter 3, verse 8 and 9, ang sabi ko dyan, and to me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Verse 9, to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world had that been hid in God, who had created all things by Jesus Christ. So, ang mystery po na nabanggit sa verse 9 ay marami yan. At isa po yan, yung mystery of godliness. At ang mystery of godliness ay yung mystery po na nasa Ephesians chapter 5, verse 20. Ephesians chapter 5.
Okay? Si husband at saka si wife. Picture ni church at picture ni Jesus Christ. Okay? So, ano yung nakatingin? Sino yung mga nakatingin sa atin? Mga tao. Ano yung mystery na nireveal kay Apostle Paul? Yan, tinitignan ng mga tao. To all men, to make all men see. Okay? Next, 2 Corinthians chapter 2. 2 Corinthians chapter 3 pala, sorry. 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Sabi dyan, 2 Corinthians chapter 3 verse 2, Ye are our epistle, written in your hearts, in our hearts, known and read of all men. Known and read of all men. Okay? Tayong mga tao, ay sabi ni Apostle Paul, kayo na nakapakinig ng salita ng Diyos, kayo ay ang aming sulat. Okay? Epistle. At nakasulat yan sa inyong puso. At nakikita at nababasa kayo ng lahat ng tao. Kaya wife, dinidemonstrate mo. Wife, dinidemonstrate mo ang treatment mo sa husband mo. Every single day. Yes, hindi ka nakikita araw-araw ng mga tao, pero ito, hindi naman natutulog yan. Hindi naman kailangan magpahinga yan. Ito, ano ginagawa nila sa langit? Of course, sila ay nagsiservice sa Panginoon, sila ay nagsisilbi sa Panginoon, pero nanonood sila. Wala namang ML doon, no, Victor, ng mga angel. Okay? Wala rin silang internet, wala rin silang cellphone. So, anong ginagawa nila? Nanonood. Okay? Another, isang evidence, ito po isang ebidensya na nanonood ang mga angels sa mga tao. 1 Corinthians chapter 11. 1 Corinthians chapter 11, verse 10. Okay, pakibasa po. 1 Corinthians chapter 11, verse 10. Ready? Read. For this cause ought the woman to have power over her head, because of the angels. Okay, ang head po dyan ay yung lalaki. Okay? At yung power po na yan is ibig sabihin po niyan, ang babae ay under siya ng isang lalaki. So si husband, under ang power ni wife, ang power ni woman ay yung head niya, which is that husband. Si daughter, ang power ni daughter ay si papa. O ay si father. Woman eh. Nagigas niyo po? Si son, pastor. Yun ang tinitrain ni tatay ngayon na maging head balang araw. Kaya matibay dapat si son, lalong-lalo na si son. Okay? Kaya nga po dito sa verse 10, verse 10, kailangan ang babae ay meron siyang head. Under siya ng head. That's the power. Kasi, because of the angels. Bakit? Anong ginagawa ba ng angels? Remember, anong ginawa ng mga angels ng panahon ni Noah? Okay? Nakipag-intercourse sila sa panahon ni Noah, nabuo ang mga giants. Okay? Ngayon, nanonood pa rin ang mga angels sa mga babae, sa kababaihan. Kaya dapat under sila ng kanilang papa or ng kanilang wife. Or ng husband, sorry. Under sila ng kanilang husband. That is the meaning of 1 Corinthians chapter 11, verse 10. Kasi may nanonood. Kaya po, wife, dinidemonstrate mo. Ngayon, kung hindi ka kung hindi ka nagpapa-under sa iyong asawang lalaki, wife, hindi maganda ang demonstration mo sa mga angels. Alam na ng mga angels ngayon ang kanilang susubaybayan. Ito pala yung mga mystery na nireveal kay Apostle Paul. So, nung panahon pa lang ni Apostle Paul, alam na ng mga angels ngayon kung ano ang dapat na sinusunod natin. Sinusunod din nyo, mga wives. Okay? Kaya nga po, again, mga wife, pa-under po tayo sa ating mga husband. Okay? Pa-under po tayo sa ating ruler, which is the husband. Submit. Okay?
Huwag po sanang bastusin ang mga asawa. Okay, kahit sa isip lang yan, pambabastos pa rin yan. Huwag po sanang isipin or bastusin ang asawang mga lalaki. Bagkos, pag may mali si husband, hinga ka ng malalim, mag-pray ka sa Panginoon. Lord, help my husband to do excellent next time. Okay? Help my husband. Help my husband. Ganun ang prayer po ng mga wife. Okay? Hindi siya. Okay? Ganun po kasi talaga eh. Ganun po kasi talaga. Yun yung plano ng Panginoon sa mga husband, sa mga wife. Okay? Submit talaga. Wala sa sistema talaga ng mga wife yan, pero inuutos na ng Panginoon yan ngayon. Okay? At si Jonah, Karen, Ate Michelle, okay. Kailangan po talaga yan. Next. Okay. Next. Sabi po dyan, the wife is part of a great mystery. Mabasa po natin yan sa Ephesians chapter 5 verse 32. Okay? Buksan po natin. Tikman ko to, hindi ko bigil eh. Konti lang. Mabango, no bro? Okay. Ephesians chapter 5 verse 32. This is a great mystery, but I speak concerning Christ and the church. Okay? Great mystery po yan. So, a wife is a part of a great mystery. So, the angels, the world, and man doesn't know what is happening in our dispensation. That is why they are observant and watchful 24/7. Nanonood sila 24/7 to be able to learn from us. And Christ functioning as a head and not as king. Sa time kasi natin na to, ang Panginoon ay hindi po hari. Ano siya? King. Head. Okay, alam niyo po ba na nagalit ang Panginoon nung panahon ni David, or ni Solomon pala? Alam niyo po ba na nagalit ang Panginoon sa mga taga-Israel nung panahon ni Solomon? Bakit, Pastor? Ang gusto kasi ng Panginoon, siya ang maging hari ng mga taga-Israel. Pero anong sinigaw ng mga taga-Israel? Give us king. Okay? Sabi ng Panginoon, hindi ba ako sapat? Sabi ng Panginoon sa mga taga-Israel. Okay? Si Samuel yun eh. Kausap niya si Samuel. Hindi ba ako sapat sa mga taga-Israel as king? Bakit pa sila naghahanap ng isang human king? Okay? Si Samuel nga yung kausap ng Panginoon ng prophet. Okay? Si Samuel yun. And then, sabi ng mga taga-Israel, no, we need a king. At yun po, nagkabotohan, si Saul ang napiling king ng Israel. First king, si Saul ang napili. Nagalit ang Panginoon doon, nainis siya. Okay, king nga ako dapat eh, yun ang trato. Dapat ng mga taga-Israel sa kanya, pero hindi. Hanggang sa pagdating dito, nakalagay dito, sa tatlong lingwahe ang nakalagay sa krus ng Panginoon, at ang isa lang ang ibig sabihin nun, King of the Jews. Hari ang Panginoon. At yan ay prophetic program. Alam ng mga angels yan. Alam lahat, kabisado nila. Kaya nga ang treatment ng mga angels kay God ay king. Eto, hindi siya king dito. Sa panahon natin, siya ay head. Walang alam ang mga angels. Kaya dinedemonstrate natin yan, husband and wife. Dinedemonstrate ni wife kung paano mag-function ang si Jesus Christ as head sa panahon natin na ito. Okay? Kaya po talagang observant talaga. Observant ang mga angels, observant ang mga tao, 24/7. Okay? Observant. Next. So sana po, bago tayo lumipat sa susunod na slide, no? Mga wife, okay? Sana po mag-submit kayo sa inyong husband at kayo po ay magbigay ng reverend respect sa inyong husband.
kahit siya ay mali, respetuhin nyo pa rin. Para kung nagtatrabaho lang yan. No? Si example ko si Norlin, meron siyang boss. Mali yung inutos ng boss sa kanya. Okay? Paano niya tratuhin yung boss niya? Babasusin na niya dahil mali yung boss niya? Hindi. Nandun pa rin yung paggalang ni Norlin sa kanyang boss. Okay, sana, wife, ganun pa rin. Pag may mali, si husband, ayaw makinig ni husband, isumbong mo siya sa Panginoon. Lord, ayaw makinig sa akin ng asawa ko eh. Ikaw na ang bahala sa kanya. Sige nga, bigyan natin ng gout yan. Para makinig. Okay? Ganun talaga. Isumbong mo. Lord, ayaw mo. Tigas ang ulo ng asawa ko na lang. Okay? Kaya nga po, as a husband or as a wife, submit and give reverence sa inyong mga husband. Okay? Sana clear na po yun. Punta naman tayo ngayon sa mga husband. Amen. Yan, lipat naman tayo sa... Hindi ba po susunod na po yan? Sabi natin siya dyan. Okay, sabi niya, Christ, si Kristo mismo, dinemonstrate na niya. Tapos nang i-demonstrate ni Kristo kung paano si husband ititreat naman niya ngayon ang kanyang wife. Tapos na. Okay, pag-aaralan po natin yan. Ephesians chapter 5, verse 25. Okay, Ephesians chapter 5, verse 25. Ang sabi dyan, husbands, pakibasa po, mga husband, iinom lang ako. Husbands po, ready? Read. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Okay. So, unang-unang gagawin ni husband ay love. Okay? Love. Okay, dyan muna tayo. Sabi dyan, husbands must show, say, and make her feel, love. Make her feel love, not by our own definition or perspective, but by their comprehension or understanding. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Ang ibig sabihin ko niyan, Kuya Noy, Kuya Arnold, sa akin din, okay? Kailangan pong ipakita natin yung pagmamahal natin. Kailangan po natin sabihin yung pagmamahal po natin. Kailangan po natin iparamdam ang pagmamahal po natin. Hindi po naayon sa ating pagkakaunawa. Okay? Ganito ako magmahal, Pastor eh. Hindi ganun. Okay? Sabi po dyan, hindi sa pamamagitan ng ating pagkakaunawa or pananaw. Okay? Bagos sa kanilang comprehension, sa kanilang pagkakaintindi, doon mo iparamdam ang pagmamahal. Okay? Hindi yung nagmahal ka ayon sa iyong definition, ayon sa iyong pagkakaintindi. Hindi ganon, Kuya Arnold, Kuya Nestor. Hindi ganon. Kailangan pong iparamdam ang pagmamahal sa kanila base sa dapat nilang ma-appreciate. Okay, tulad yan. Sabi ni Ate Luz, ang gusto niya, cash. No? Okay. Sabi niya, cash. Si Brother Alan, bili ng damit, sapatos, bag. Example lang. So, si Kuya Alan gusto niya, Ate Luz talaga, cash. Doon niya ma-appreciate. Okay? Si Brother Alan, sapatos, medyas, damit, bag. Ganun ang binibigay. Hindi naman niya ma-appreciate yun. Okay? So, punta ka, Kuya Arnold, Kuya Noy, kahit sa akin sarili, punta ka doon sa maiintindihan nila, ma-appreciate nila yung pagmamahal mo. Okay? So, kung yan, Order na ako sa Shopee. mga ganyan. Order na ako sa Shopee. Pagkain. Ikaw naman ang mahawak ng pera natin, kaya ikaw ang nakakasabi niyan kung meron pa tayo na pambili. Doon sa ano daw, sa jewelry shop. Jewelry shop. Walang problema yun. Ikaw, Kuya Arnold, ikaw, Kuya Nestor, sabi ng Biblia, basa po natin, 1 Peter chapter 3, Kuya Arnold, Kuya Noy, dapat na kilala nyo ang inyong mga wife. 1 Peter chapter 3. Kilala ko?
ganda ng t-shirt ni Ganda yan. 1 Peter chapter 3 verse 7. Okay, 1 Peter chapter 3 verse 7. Ang sabi po dyan, likewise, ye husband. So, kausap ng Panginoon dito ay husband, ha? Likewise, ye husband, dwell with them according to knowledge. Dapat kilala mo sila. Ikaw, Kuya Arnold, ikaw, Kuya Nestor, ako din. Dapat alam natin. Okay? So, yung binibigay nating regalo sa ating mga asawa, ay dapat yung gusto nila. Kilala mo nga sila eh. Okay? Bibingihan. Nabila ko Genie. Kaya nga po, Kuya Noel at Kuya Arnold, no? Sana yung pagpaparamdam natin ang pagmamahal sa kanila ay yung maiintindihan nila. Okay? Hindi pastor eh, ganito ako magmahal eh. Hindi ikaw yun. Hindi ikaw. Hindi yung pagmamahal ay ibigay mo sa asawa, hindi sa sarili mo. Okay? Sige, pakiban ka na, pa-facial ka na. Sabay-sabay. Kung mahilig ka, si Karen po, mahilig yan sa damit at saka sa mga gamit sa kusina. Okay. So, hindi ako bibili ng Roses. mga roses. Yes, hindi ako bibili ng roses. Hindi naman niya Hindi ka ma-appreciate yun eh. ma-appreciate. Tapos sabihin niya sa akin na, Sayang. bubulok lang yan. Sayang ng pera. O doon ako ngayon sa bibili. Ano gusto mo, Mal? Mal, gusto ko ng KitchenAid na mixer. Non-stick Oh. pa, non-stick. Unox na oven. Huwag mo na yun. Sabi mo, Mal. Mag-iipunan ko ba? Okay. So yung mga ganong klaseng bagay, kilala ko siya eh. Alam ko siya kung paano yung mga gusto niya. So ngayon, doon ako pupunta doon sa mga gusto niya. Nang maramdaman niya yung pagmamahal ko sa kanya. Okay, Kuya Arnold ha? At sa mga kalalakihan dyan. Yung chocolatean, maalis siya. Ano yun? Sabi nila kita. Dinasan po. Nasa chocolate? Pero umalis ano, ka. kahit umalis na ako, naglagay pa rin eh. Umuha pa rin siya eh. Kaya nga bro, yan na yun. Ngayon, siyempre, magsasabit si Ate Michelle sa gusto mo. Pero, ipapakita mo pa rin yung pagmamahal mo sa kanya. Based po sa kanilang understanding, ha? Hindi sa sarili mo. Hindi yung sarili mong definisyon ng pagmamahal. Dapat yung definisyon nila ng pagmamahal. Tapos papakita sa'yo, Pastor, iniikot-ikot yung tsokolating gano'n, hindi hawak-hawak. Bakit? Dinemonstrate niya ni Kristo eh. Dinemonstrate ni Kristo ang pagmamahal niya sa atin, church. Okay, pwede namang pitikin na lang niyo yung kasalanan eh. Pitik. Pitik. Okay, may nagreklamo si Satanas, sige, alis ka na, pitik din. Kaya ng Panginoon yun. Okay, kaya niya. O sige, ikaw, Anghel, pagkakatiwalaan kita, bumaba ka sa lupa, magpapako ka sa krus, bayaran mo yung kasalanan ng mga tao. Okay? Kaya yung gawin ng Panginoon. Pero bakit siya mismo ang bumaba sa lupa para mapako sa krus ng Kalbaryo, inibing, maghirap sa impyerno, napag-usapan po natin yan every Wednesday, naghirap sa impyerno at mabuhay magmuli pagkatapos ng 3 araw. Bakit siya pa mismo ang ginawa niyon? Para maintindihan ng ating maliit na pag-iisip yung ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi naman natin siya maintindihan ng in total eh. So ang ginawa ng Panginoon, pumunta siya, lumebel siya sa ating kayang intindihin. Okay? Para ma-appreciate natin yung ginawa ng ating Panginoong Yesus ngayon sa atin. Okay? Ganun din po, husband. Dinemonstrate nga ni Kristo. Kaya nga po dyan sa verse 25, okay, Ephesians chapter 5, balik po tayo. Okay, Ephesians chapter 5, verse 25. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Okay? In order for us, ay ganun pala tayo talaga kamahal ng Panginoon, no? Ang sarap ng buhay niya sa langit, utos dito, utos doon, nakaupo sa trono, hindi naghihirap, pero bumaba siya mismo dito sa lupa, sinilang sa kulungan ng hayop,
Ang kuna niya ay kainan ng hayop. Okay? And then wala siya, ayon sa Biblia, wala siyang tulugan, wala siyang permanenteng bahay nung siya ay papalaki. And then nung siya ay tumanda na, pinako pa siya sa krus ng Kalbaryo. Tinanggap lahat yon ng Panginoon. Inako niya, nung napag-usapan po natin yung death, no? Yung death nung siya ay nag-pray sa Garden of Gethsemane. Okay? Na, ayon kay Luke, yung pawis niya ay parang dugo na. Okay? Sweat of blood. Okay? At ang sabi sa science, yun ay matinding kalungkutan. Okay? Nagkakaganon ang isang tao. Bakit? Tatanggapin niya yung parusa ng Panginoon eh. Tatanggapin niya yung galit ng Diyos na pwede naman niyang ipasa sa iba. Pero tinanggap niya mismo. Okay? Yung samahan nilang magtatay, God the Father and Jesus Christ, yung samahan nila ay matindi. Pero naramdaman, natikman ng Panginoong Jesus na siya ay i-ignore ni God the Father. Okay? Pabayaan. So, dinemonstrate na niya, Kuya Noy at Kuya Arnold, pati sa aking sarili. Dinemonstrate na ni Jesus Christ kung paano niya tayo mamahalin. Kaya, husband, ang advice ko po sa inyo, mahalin niyo ang inyong asawa nang na-appreciate nila. Okay? Hindi yung pangsarili mo lang na definition of love. Okay, Kuya Noy? Sana mo malinaw yan. Kuya Arnold, next. Next is, the husbands must show, say, and make her feel love, not by our own definition, but by their own or by their comprehension. Just like Jesus Christ shows, says, and make us feel love every day. Every day. Nagkulang ba ang Panginoon sa atin ng pagmamahal? No. Hindi. Kasi kung nagkulang ang Panginoon ng pagmamahal sa iyo, baka hindi ka na makahinga. Hirap kang huminga. Hirap kang kumain. Hirap mong lunukin o matikman. Walang problema sa pagkain eh. Eh yung panlasa mo. Sino nagbibigay ng panlasa mo? Okay? Diyos na nagbibigay niya. Okay? Di ba may mga may sakit na tao? Wala lasa yung kinakain nila eh. Okay? Pero ang Panginoon, hindi siya nagkukulang nagbibigay. Pang-amoy, pang-lasa, sarap ng tulog, lakas ng pagbangon. Okay? Diyos ang nagbibigay niya every day. Ano pa? Binibigay din, pinapakita rin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal every day, anytime. Okay? May mangyari sa'yo sa kalsada, nakatulog ka ng konti, hindi ka na-aksidente, anytime, pinapakita ng Panginoon sa atin ang kanyang pagmamahal. And then, anywhere, kahit saan ka pumunta, hindi ka nangangamba na ikaw ay may mangyari sa iyong masama. Kasi nandyan ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Anywhere. He never fails, nor forgets that He loves us. Hindi nakakalimot ang Panginoon. Romans chapter 8. Kaya Kuya Arnold, Kuya Noy, pati sa akin din. Okay? Anytime, everyday, everywhere, iparamdam mo ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Okay? Romans chapter 8, verse 35. Pakibasa po, 35 hanggang 39. Ready? Read. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress, or persecution or famine, Or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long. We are counted as sheep for the slaughter. May we know these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. That is love, Kuya Noy at Kuya Arnold. Okay? Yan ang dapat natin iparamdam sa ating mga asawa. Who shall separate us from the love of Christ? Wala. Ang dami niyan, no? Distress, tribulation. Tribulation is trouble.
kaguluhan, okay, distress, stress, persecution, panunuya, okay, famine, taggutom, kahit wala na makain, Kuya Arnold, hindi pa rin maghihiwalay. Hindi mo pa rin magbabago ang pagmamahal mo sa iyong asawa. Kuya Noy, no? Kahit may gutom na nararamdaman, hindi pa rin talaga. Nakedness, ang ibig sabihin po ng nakedness na yan is paghihirap. Okay? And then, sabi pa, peril, pag sinabi mo peril is, ano tawag to? Yung, parang yung parang dilubyo, ganon, calamity, peril, or sword. Okay, kahit tutuwa ka pa ng baril, Kuya Arnold, wala po sa akin, Michelle. Hindi! Ganon, okay? Sword is modern na ngayon, is weapon. Then, ang sabi po dyan sa verse 37, nay, in all things, we are more than conquerors through Him that loved us. More than conqueror. Sino po yung kilala nyo conqueror? Si Alexander the Great. Si Napoleon. Yung mga conqueror, yung mga yan. Ano ibig sabihin yan? Pupunta sila sa isang lugar, sasakupin nila yun. At magwawagi sila. Ang Japanese Empire, Roman Empire, mananakop yung mga yan. Pero, ang sabi ng Panginoon, more than pa tayo sa kanila. More than pa tayo sa mga greatest conqueror na yan. And then verse 38, ang dami dyan. For I persuaded that neither death, hindi makakapaghiwalay sa atin ng Panginoon, only death, the life, angels, or principalities, or powers, or things present to come, height, depth, creature, wala. Walang makakapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Demonstrate na yan ni Jesus Christ, Kuya Noy at Kuya Arnold. Ganon din ang gawin ng Ganon din ang gagawin mo sa pamilya mo. Okay? Pagmamahal. Hindi, no? Akala nyo, kayo lang mga kababaihan yung mahirap. Mahirap na mag-submit. Mahirap na magbigay galang sa kanila. Ganon din po yan sa amin. Mahirap din sa amin yung pagmamahal. Ngunit, pinakita na mismo ng Diyos sa amin na dapat ganito kami magmahal sa aming mga asawa. Wala sa sistema tulad po ninyo, wala sa sistema ninyo ang submit and reverence. Ganon din po sa amin. Wala sa sistema namin yung pagmamahal. Ngunit, ang Diyos na mismo ang nagbigay. Dahil bago creature na kami, dahil new life, okay, new purpose, new goal, ayan na ang aming susundin na sistema. Pagmamahal ng Panginoon. Okay? Next. So husbands, anulit lang, just like Christ, lowering Himself, so that we can comprehend or understand His ways of showing, saying, and make us feel love all the time. Kaya Kuya Arnold, Kuya Noy, ibaba natin ang ating mga sarili. Okay? Hindi tayo nasa taas. Ibaba natin ang ating mga sarili upang mag-level tayo sa ating wife. Hindi po hari. Iwagay-way mo puti. Hindi bro, hindi pagsuko. I-level mo nga. Hindi po never na naging hari si Jesus Christ sa dispensation of the grace of God. Under grace. Hindi. Okay? So hindi tayo hari, Kuya Arnold Benoy, na ako ang ama ng pamilya to, ako ang susundin nyo. Ako magsasaring. Okay? Hindi ko, pag meron tayong mga ginagawa, halimbawa, si Karen po kasi minsan busy. May mga like po ng mga nakaraan, may mga order, nag-bake siya. So, pag nag-bake siya, alam niyo naman, marami talagang ginagamit na mga kasangkapan. So, puno yan. Expect ako doon. Puno yung lababo. Nag-bake siya, nasalang siya, nainitan siya. So, ano gagawin? Hihintayin ko na lang na purong mag-isa. Siyempre, ibaba natin ang ating mga sarili na ma-appreciate nila na minamahal natin sila. Ay, magurong. Kaya nga po yun. Hugas ng pinggan. Hugas ng pinggan. Magalas ako. Kaya po yun, hindi tayo hari-harian. Ano ba naman yan? Wala pang almusal? Ano ba naman yan?
Anong ulam natin? Kung wala pang ulam, magluto ka. Diba? Tulungan mo yung asawa mo. Unless na lang yung asawa mo ay nakahiga lang at panilang scroll sa TikTok. Ay talaga dapat pagalitan yun. Pero kung meron siyang, kumbaga hindi niya kayang hatiin yung kanyang sarili, na yung isa naglalaba, yung isa nagluluto, ikaw na yung gumawa. That is your love to your husband, to your wife. Okay, pagpapakita. Nakita mo, busy siya, stress na siya sa pag-aalaga sa kanyang mga anak, pag-aasikaso sa bahay, tapos malapit na yung oras, magla-lunch na or dapat na kumain, magluto ka na, husband. That is showing your love to your wife. Hindi yung ano ba naman, tagal naman ng almusal natin, ba naman, tagal naman ng natin, tapos nakaupo ka lang. Hindi po. Okay, hindi ganun si Kristo. Kaya nga po, as Christ lowering Himself, bumaba talaga siya sa level natin para ma-appreciate natin yung ginawa niya sa cross of Calvary. Okay? Next. Dito na po siguro tatapusin. The same in the wife. The husband also is the part of a great mystery. So angels, the world, and men are also very observant and watchful, so that they will be able to learn from us, husband, as a picture of Christ here in the earth under the dispensation of the grace of God. Paano tratuhin ni Christ, or paano mag-function si Christ sa kanyang church? Demonstration natin yun, husband. Okay? Demonstration natin kung paano natin mahalin ang ating asawa. Hindi pa po natin nababasa yung ibang verse. Let's open at Ephesians chapter 5. 25 lang yung nabasa natin. Basahin pa po natin yung the rest. Okay, Ephesians chapter 5, verse 25 hanggang 29. Okay, sabi dyan, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. So, husband, si Jesus Christ, ay inuhugasan niya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. Gayon din po tayo, husband. Sana may word of God sa bahay. Maglalaba din ako. Okay? Hindi ko, word of God. Sana po may word of God sa bahay. Paano yun, pastor? Devotion. Okay? Kahit isa-isang verse lang, kahit 10 minutes lang, wala namang problema doon. Okay? Meron kang magbasa ka, husband, ng salita ng Diyos, magbuklat ka ng Biblia mo, may makita kang verse patungkol kay Apostle Paul, na tapos ipaliwanag mo yun kahit 10 minutes lang. Okay? That is washing of water by the word. Sanctify. Reminder lang sa atin. Verse 27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, that it may be holy and without blemish. Ang gusto ng Panginoon, husband, ang gusto ng Panginoon sa kanyang wife, okay, na tayo ay walang spot. Ano yung spot? Walang, alam niyo po ba yung sa mga Amerikano, yung mga itim-itim sila sa mukha? Freckles. Okay. Ayaw ng Panginoon yun. Okay? Sa kanyang asawa, spot or wrinkle. Alam niyo siguro wrinkle, no? Kulubot. Okay? Ayaw mo ng Panginoon yan. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po kasi ng spot or wrinkle is kapuna-puna. Okay? Sa kanyang church, ayaw yun ng Panginoon. Paano tayo hindi magiging kapuna-puna sa harapan ng Panginoon? Washing of the water by the word. Sa salita po ng Diyos, tayo ay unti-unting nililinis ng salita po ng Diyos araw-araw. Kaya pala pag nag-aaway tayo, binabasaan mo ako ng Bible. Verse 28. So, hindi ko na maalala yun. Okay? Hindi na kasi tayo masyado nag-aaway. Okay, verse 28. So, ought men to love their wives as their own bodies. Paano mo mahalin yung katawan mo? Mahalin, ganun mo rin ang pagmamahal sa husband mo. Kung ginagastusan mo yung sarili mo, gastusan mo rin yung asawa mo. Okay? Kung pinapabanguhan mo, Hindi ako ginagastusan. okay? Hindi kasi ako magastos eh.
Okay? Kung pinapabungahan mo yung sarili mo, okay? Pabanguhan mo rin or make it a point na mabango din si Mrs. Okay? Kung binibihisan mo yung sarili mo, okay? Kung laging gusto mo, laging maayos. Meron akong kilalang pastor, pag namantsahan na yung kanyang barong, ayaw na niya suotin. Okay? Hindi niya nasusutin. Dinidispose. Okay? Tinatapon na niya. Okay? Kung ganun ka sa sarili mo, dapat bihisan mo din ang asawa mo. Okay? Ganun yung ginagawa ni Kristo. Paano pastor pag yung lalaki, hanggang mabukas yung underwear ginagamit pa rin dapat yan. Nadadami ko yung asawa. Ganun talaga. Kaya mga wife, sa mga dalaga ninyo, piliin nyo rin yung mga pangasawa sa yung asawa ng inyong mga anak. Okay? Bacon na. Ayaw pa pa rin. Nire-remind ko naman siya. So, Nire-remind ko siya. Kaya nga, so old men love their wives as their own bodies. He that loveth his wife, loveth himself. Kung paano mo mahalin yung sarili mo, mahalin mo din. Ganun din ang pagmamahal mo sa asawa mo. Okay, kung umiiwas ka sa mga mabibilis na mga sasakyan, pagtatawid ka sa kalsada, ganun din ang asawa mo. Hawakan mo yung kamay. Nakala. Hindi yung ano sabi nila yan isang kanto ang pagitan. Okay? Na mag-asawa, hindi ganun. Okay? Kung paano mo mahalin ang iyong sarili, ganun din sana ang pagmamahal mo sa asawa mo. Kung iniiwasan mo ma-aksidente, iwas mo din yung asawa mo sa aksidente. Hindi yung pabayaan mo na lang siya sa kanyang mga ginagawa. Tinutulak po kapag may victory. Kasi po kumpanya yung victory, kumpanya. Kumpanya. Malaki mo kukuha natin doon. As a husband, no, huwag naman Kuya Arnold. Okay? At Kuya Noy, kung paano mahalin natin ang ating sarili, ganun din sana mahalin natin ang ating asawa. Verse 29, for no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. So ang lalaki, tayo mga lalaki, inaalagaan natin ang ating mga sarili, nourishment. So, kumakain tayo ng mga gusto natin, healthy, dapat. Okay? And cherish natin ang ating sarili. Ang ibig sabihin ng cherish is inaalagaan natin ang ating mga sarili. So, kung paano mo alagaan ang iyong katawan, ganoon din sana ang pag-aalaga mo sa iyong pamilya. Hindi yung sa'yo lechon, sa kanya tuyo. Hindi sana ganoon. Okay? Halimbawa, bumili ako lechon ng manok para sa akin lang to. Okay. Anong ulam namin? Anong sabi ng wife mo? Anong ulam ko? Anong ulam namin? Bahala kayo dyan. Hindi ganun. Okay? Kung ano ang ulam ng lalaki, ganun din ang ulam ni babae. Okay? Kung paano mo tratuhin ang sarili mo, sana tratuhin mo rin si wife ng maayos. Okay? That is the plan of God for the husband and wife relationship. At sino na nagbigay ng demonstration niyan? Si Kristo. Husband, si Kristo ang nagbigay ng demonstration kung paano mo naiintindihan si Kristo na naging mapagmahal sa iyo, ganun din dapat tayo sa ating mga wife. Okay? So dyan ko na po tatapusin. Tuloy na lang po natin yan sa susunod na linggo. Okay? So tayo po ay tumayo. Tayo po ay gumawit. Okay? Awitin po natin ulit yung Jesus is all the world to me. Page 15. Okay? Page 15. Aawitin lang po natin is first stanza and last stanza. Okay? First stanza and last stanza. Intro. First one, ready, sing. Jesus is all the world to me, my life, my joy, my own. He is my strength from day to day. Without Him I would fall.
let's pray po. Lord, thank you so much po sa natapos pong service namin ngayong hapon na to. Lord, salamat po sa inyong demonstration, O Lord God. Salamat po, Christ, sa inyong pag-demonstrate ng inyong pagmamahal sa aming body ninyo, O Lord God, ng church. Lord, patuloy po sana namin dinadalangin sa inyo ang treatment ng mag-asawa, O Lord God, sa kanilang pamamahay, sa kanilang bahay, O Lord God. Lord, patuloy po namin nilalapit po sa inyo, patuloy po kayong mag-work sa kanila, O Lord God, na matrato po nila na naaayon sa inyong kagustuhan, O Lord God, ang bawat isa. Lord, patuloy din po namin dinadalangin sa inyo ang aming pag-uwi. Gabayan niyo po kami at ingatan at sa mga ihahatid at gabayan niyo po ang mga maghahatid, O Lord God. Maraming salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Patuloy niyo po sana kami bigyan pa ng wisdom and revelation and knowledge, O Lord God, sa pag-aaral po ng inyong mga salita. In Jesus' name we pray. Amen. Ay, di ba pala?